Itinuturing na isang dangerous president ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang ginawa ng United States na paghuli kay Venezuelan leader Nicolas Maduro. Ayon kay UN spokesperson for the Secretary General Stefan Dujarric, nangangamba si Guterres sa hindi magandang implikasyon ng hakbang ng US na kawalan na ng respeto sa international law o sa UN Charter. Ito rin ang pananaw ni Brazilian President Lula da Silva sa ginawang paglabag ng US sa soberenya ng Venezuela. Anya, ang pangyayari ay isa na ngayong banta sa kapayapaan sa Latin America at sa Caribbean. Kinundi na rin ni Colombian President Gustavo Petro ang anya ay unilateral military action ng US na naglalagay sa panganib ng mga sibilyan. Kaugnay nito, nagpadala na ng puwersa at tulong ang Colombia sa border nito sa Venezuela upang tulungan ang mga apektadong mamamayan. Ayon naman kay United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, bagamat isa sila sa hindi kumikilala sa liderato ni Maduro, dapat pa ring bigyang respeto ang international law sa usapin ng mga bansa. I always say and believe we should all uphold international law. But I think at this stage, fast-moving situation, let's establish the facts and take it from there. Ayon naman sa Foreign Ministry ng Russia, isang act of armed aggression ang ginawa ng US. Suportado rin ito ang pagpapatawag ng dialogo ng UN Security Council upang resolbahin ang issue. Ayon naman sa China, paglabag sa layunin at prinsipyo ng UN Charter ang ginawa ni Trump. Sa kabila ng mga pagbatikos, desidido si Trump na isailalim sa pamamahala ng kanyang administrasyon ang pagsasaayos sa gobyerno ng Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Subalit maging ang ilang opisyal sa US ay hindi suportado ang hakbang ni Trump. Si US Senator Bernie Sanders sinabing walang karapatan ang isang US President kahit pa si Trump na pamunuan o panghimasukan ang isang bansa at dalhin sa giyera ang Amerika. Donald Trump has once again shown his contempt for the Constitution and the rule of law. Let's be clear. The President of the United States does not have the right to unilaterally take this country into war, even against a corrupt and brutal dictator like Maduro. The United States does not have the right, as Trump stated this morning, to run Venezuela. Trump's attack on Venezuela will not make the United States and the world safer. Maging si New York City Mayor Zoran Mamdani, tinawag na act of war at paglabag sa federal law ang ginawang pag-atake sa Venezuela. Anya, mananatiling prioridad niya ang kaligtasan ng mga New Yorker ngayong nasa kustodiya ng kanilang estado si Maduro kung saan ito nakaditine at lilitisin. Dave Tirao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.